Breaking news po mga kababayan. Nako po, sikat na abogado, binanatan at sinampal ng katotohanan itong si Luistro. Sinabing garapal, sobrang kapal ng muka. Bakit kaya mga kababayan ko? Dahil nga po sa isinasagawang investigation dito sa mababang kapulungan ng Kongreso, tila nagmalabis sa kapangyarihan ang mga congressman na tinatawag na maletagang. Dahil po sa kanila, mga kababayan, halatado, bistado ang kanilang pagiging bias at talagang sila po yung unang bending. Kumbaga, yung mga batas na isinabatas ay sinisira po nila. Kaya sabi ni Atty. Garcia, napakagarapal mo, Luistro. Mga hakbang ni Kong Luistro sa impeachment versus BP Sara, maling-mali. Sobrang garapalan. Sino-sino ba mga kababayan yung mga makakapal ang muka? Gaya nung nagpapakilalang pastor, sobrang bastos naman ang ugali. Akala mo, hindi pastor ito. Bumabasa ng mga sitas ng Biblia, pero yung mga salitang lumalabas sa kanyang mga dila ay puro kabastusan at hindi sumasang-ayon sa kanyang liderato bilang pastor at bilang mangbabatas, tila sobrang bastos ang pag-uugali nito. Kaya binira ni Kong Marcoleta ito, mga kababayan ko. Sino pa? Yung kagaya nilang mga congressman na nilalabag ang mga batas, pati yung pagbubuklat, binulatlat ang yung sa tax ni BP Sara. Ayun, takot silang makasuhan. Pati yung mga taga BIR, takot na takot. Kaya bumoto sila na hindi buksan yung tax si Sara. So ngayon mga kababayan, 14 justices talagang nagsama-sama na. Binasura ang impeachment ni Sara, kinatay, pinaglamayan. Ayun, nag-iyakan yung mga congressman dito na maleta. Maleta boys, maleta girls. So, eto na po, mga kababayan. Atty. Garcia, sinupalpal itong si Luistro na sobrang kapal ng muka. Yan ang sinasabi, oh. Ito ang sabi niya. Panoorin po natin. Versus House of Representatives talaga ng talaga namang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Atty. Luistro kung abogado ba talaga yan o ano, hindi ko maintindihan as a lawyer meron kang sworn duty, hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama maling. O, kita nyo mga kababayan ko, pwedeng madisbar itong si Luistro dahil sa kanyang mga aksyon na ginagawa sa impeachment. Garapalan talaga, sabi ni Atty. Garcia dito. Ulitin natin mga kababayan para maliwanag po. Linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga ng talaga namang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Atty. Luistro kung abogado ba talaga yan o ano, hindi ko maintindihan as a lawyer meron kang sworn duty, hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama maling-mali. I mean, talagang sobrang garapalan, nakakasok ang mukha niya talaga. O, kita nyo mga kababayan ko, matapang, solidong binira ni Atty. Garcia na isang sikat na abogado na nakakaintindi ng batas. Isipin nyo, itong si Kong Luistro na nagsisilbing hukom dito sa impeachment ni Sara na tinatawag na kangaroo court. Mga kababayan, nagpalakpakan sila dahil akala nila tama ang kanilang ginagawa.
Isipin nyo mga kababayan, tinitira nila, ginigipit nila si Inday Sara. Kung ano-ano ang mga ginagawa nila. Kung ano-anong mga kaso ang kanilang binibigay na wala namang mga resibo. Kaya itong sila Dilima, Terry Ridon, Percy Sendanya, itong sila Trillanes na talagang gumagawa ng kabulustugan, natira ni Atty. Garcia dito, mga kababayan ko. Maski itong si Caro Dante Marcoleta, sumabog na rin sa galit dahil nga sa ginagawa nitong mga congressman na ito na akala mo malilinis. Kaya dito mga kababayan, laging supalpal itong senador Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon mga kababayan, nangangapa ang taong bayan. Dahil nga po wala pong nangyayari sa investigation ng trilyones na ninakaw ng mga Hestas Barabas na mga magnanakaw dito. Kaya si Marcoleta pilit na binibira itong si Ping Lacson. Pati si Tito Soto hindi nakakaligtas dito. Dahil po sa 18 Marines, yung mga salaysay nila. Dahil si Tito Soto allegedly 5 maleta ang nakubrang pera na bilyon-bilyon ang laman nito. Kaya dito mga kababayan, sumabog si Atty. Garcia. Sinabi, garapal si Luistro. Sobrang kapal ng muka. Halaka. Tuloy natin. Sakaling wala pa po ang desisyon ng Korte Suprema dun sa pag-question sa naging pamamaraan ng hearing o pagdinig dyan po sa Kamara at lubusan itong umusad po sa Senado, maaari bang questionin or ng impeachment court yung naging proseso dito po sa Kamara? Pwede ba nilang sitahin or pwede ba silang makadecide? Halimbawa, maliban doon sa Supreme Court, questionin din sa mismong impeachment court na saglit lang, yung pagbuo ng kaso na yan, mali-mali, attorney? Hindi nasasaklaw ng kapangyarihan ng Senado yung pakialaman nila, yung naging trabaho doon sa ibaba. Trabaho ng Defense Counsel yon. Trabaho nating mga mamamayan na questionin, nasitahin yung naging pamamaraan ng House Justice Committee sa Kamara, sa mababang kapulungan. And actually right now meron ng petition petition for certiorari and prohibition na pinahil si Attorney Torion. And I think the Supreme Court will have to make a very quick decision on that petition para hindi maging moot and academic yung issue. Because it is a very, very important issue raised by Attorney Torion and the other petitioners on the procedures adopted by the House Justice Committee. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga lang talaga lamang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Atty. Luistro kung abogado ba talaga yan o hindi ko maintindihan as a lawyer, meron kang sworn duty. Hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama maling-mali. I mean, talagang sobrang garapalan, nakakasuka mukha niya talaga. O isipin nyo mga kababayan, nasabihan na nakakasuka ang muka ni Luistro. Dahil nga po hindi po katanggap-tanggap sa mga kapwa niya abogado na parang nakalimutan ang kanilang pinanumpaan bilang isang abogado. Bilang isang abogado ay aking tutupdin ang aking tungkulin bilang nakakaintindi ng batas. Hindi ko ibibendalo ang saligang batas. Susundin ko ang katwiran at ng pagkatao at lagi pong susundin ang karapatang pantao. Hindi ko lalabagin ang mga naturang batas na ito. Salamat po.
Nanumpa sa Panginoong Diyos, mga kababayan. Pero anong ginagawa nila? Ito ba ang mga komento? Naku, galit na galit din. Pumila sila para kolektahin siguro ang maleta, sabi ni Eugenio. Talagang garapal, makapal talaga. May maleta, proven 18 Marines. May 8 na. May utang, imagine 8 utang na loob. 8 million. Totoo, nakakasuka, nakakabwisit si Luistro, sabi ni Shu ni. Ngumingiwi kasi hindi niya na makayang patunayan. Tumabingi na rin ang nguso ni Luistro, sabi ni Korea Jamon. Tama kasi, sir, mukha pa lang masusuka ka na, kaya asawa niya naghahanap ng iba na ganun. Nako po, mga kababayan ko. Grabe mga tao ngayon, galit na galit na. Opo. At needed ba bilang prosecutor na laging ulit-ulitin doon sa inaakusahan na dapat dumalo ka, dito ka magsalita kaysa sa magkaroon ka ng ibang mga programa? Kasi kahapon nasa Laguna ata ang pangalawang Pangulo. Considering nagbigay na po ng statement or panig ang pangalawang Pangulo na hindi niya kinikilala itong pagdinig dyan po sa Kamara. Marami siyang mga question kumbaga sa proceeding dyan po sa Kamara. Tama po yun eh. Actually, tama yung ginawa. Naniniwala ako dun sa ginawa ng mga abogado ni Vice President nung nag-file sila ng ad cotellam pleading, without recognizing yung kanilang legitimacy ng kanilang ginagawa, nag-file siya ng pleading para lamang makakomply sa kanyang duty. Alam mo, dyan sa House Justice Committee, sa hearing, you may or may not appear. At ang tanungan lang dyan, parang sa piskalya, may allegation na ganito, ganyan-ganyan, ano masasabi mo? Yan. Pero kung nagpadala ka na ng posisyon mo, tapos na yun eh. You've done your job. May due process ka na ron. Right to be heard lang naman eh. When you're given the right to be heard, yung requirement due process is already complied with. So yun na, complied na yun. Hindi dyan ang trial. Ang trial doon sa Senado. Ang ginagawa ng House Justice Committee, sinasaklaw nila yung dapat sa Senado ginagawa, hindi dyan sa kanila. Actually, kaya nga sinasabi ko, alam ni Luis yan eh. And they're just doing something to demolish. No? Meron silang binibuild up na scenario and that support yung kanila. Pinagagalit nila yung mga tao. Pero ang mga gagalit lang naman diyan yung mga dati na nilang maloloko dahil yung mga hindi naman naniniwala sa kanila eh. Ang naniniwala na lang sa kanila hanggang ngayon addicted sa kanilang kasinungalingan. Yun. So, yun lang para lamang ma-justify nila na ganito ganyan meron silang magagamit Pero we're proceeding on a very dangerous precedent. Napakapangit ng mga kaganapan sa ating politiko. Talagang kanina lang I was thinking bago mag-ring yung phone, I was thinking we really have to amend our constitution. Kaya ako naisip yun kasi naalala ko yung Maria Cristina Falls eh. Anyway, ibang topic yun. Opo, attorney, bilang isang prosecutor nga dito sa sa impeachment proceedings na ito, tama ba na halimbawa dyan po sa Committee on Justice, sinasabi nila merong due process, tumatalima sila sa due process na itinatakda po ng atin pong ng Korte Suprema, pero doon pa lang sa mga paunang statement, guilty na ang tingin nila sa pangalawang Pangulo. That is correct. And actually, hindi sila tumatalima. They are violating the right of the Vice President to due process of law because they are presenting evidence na hindi naman kailangan dyan gawin. Ang dapat gumawa niyan yung prosecution eh. Tinutulungan nila yung mapakahinang complaint. Nakita nila kasi yung defect eh. Pag yan, assuming na nakarating yan sa Senado, sandali lang yan, talo yan eh. Alam mo kung bakit? Walang ultimate facts. Sabi ko nga, anong requirement ng verified impeachment complaint? Number one, kailangan meron kang allegation ng grounds. Yung 6 na nakasaad sa ating saligang batas. Yung culpable violation of the Constitution, graft. Ayan mga kababayan ko, nakita nyo naman po ang explanation ng isang magaling na abogado na si Atty. Garcia.
mga hakbang ni Kong Luistro sa impeachment versus BP Sara, maling-mali at sobrang garapalan dahil nga po sa paglabag sa saligang batas. Para sa kanila, kay Luistro, kina Benny Abante, Terry Ridon at iba pang mga super yabang na mga congressman na maleta boys, maleta girls, para sa kanila, guilty na si Sara without any proof, without any resibo, the concrete evidence. Wala po silang may pakita. Tinutulungan nila yung mga complainant. Kasi sobrang hina kasi mga kababayan, walang mga attachment. 'Di ba? Basta na lang narinig nila sa isang chismosa sa kanto na chinichismis si Sara, para sa kanila legit na 'yon. Tapos sasabihin ni Trillanes, ang tagal na daw niyang ipinaglalaban ng mga Pilipino. Galit na galit siya dahil ngayon lang daw nadinig ang kanyang naratibo para sa bayan. Binalatan daw niya. 'Di ba mga kababayan ko, tinanggal daw yung kutis personana or kutis persolana ba 'yon? Basta yung damit, yung magandang damit ni Sara, binato nila ng putik para maging masama ito, para maging dugyot. Di ba mga kababayan ko, kita nyo dyan? Dyan pa lang kay Atty. Garcia, suplak na si Luistro. Ituloy pa natin ito. And corruption, bribery, other high crimes, treason, and violation of public trust. Pagka meron ka noon, meron ka bang ultimate facts? Yung number 2. Yung allegation mo ba is sufficient to sustain a conviction? Kaya ba niyang mag-convict o baka ikaw naman nag-a-allege ka lang, wala ka namang basihan. Katulad ng ginawa nila, katulad ng meron sila. Yun yung pilit nilang dinodoktor para makomply nila na meron silang ultimate facts. Hindi ultimate facts conclusion of facts ang meron sila. And then number 3, meron ka bang ebidensya to substantiate your allegations? When you have all these 3, may substance ka, go ahead, ipasa mo na yan agad sa plenaryo para pag-usapan. Give everybody a copy. You know why they're dribbling this also? Hindi sila makakuha ng required number of votes because every vote has to be explained. Has to be heard. Yung bawat congressman, bakit ka bumoboto ng yes, bakit ka bumoboto ng no. Yung buong record ng proceedings, kailangan bigay mo sa kanila. Bigyan mo sila ng reasonable time na pag-aralan nila yung voluminous record ng kasong so that they can stand there in front of everybody, in front of the whole nation and say, I vote yes because or I vote no because. Yung bang ganon? Saan kang bulsa ng Diyos kukuha ng paano mo susuportahan yung mga hindi tama yung mali talaga. O dito mga kababayan, bali-balita kasi ito rin ang pasabog ni Paulo Duterte na tila nagkaroon ng pagkubra ng pera. Parang binayaran itong mga congressman para bumoto ng yes sa impeachment ni Sara. Kalakip ng malaking pera, malaking budget. Nako po mga kababayan, ginipit daw ang mga congressman para pumirma dito. Pag walang pirma, walang budget ang distrito. Wow, galing, pera-pera na. Yan ang sabi. Po, and sa ilalim po ba ng proceedings natin, impeachment rules, attorney, obligado ba talaga sila na magpaliwanag sa kanilang mga boto? Alam natin, kung hindi naman lahat dyan, no? Mga abogado, eksperto sa usaping legal, siguro meron yan silang mga advisor, no? Ukol dito. Pero paano natin matitiyak na talagang binasa ng bawat kongresista ang itong impeachment complaint na ito? Paano natin malalaman na tinimbang? Kasi ang nangyari din last time, di ba, parang last minute ata, doon na nagkaroon ng botohan. Yung iba pa nga pumirma dahil sa, alam niyo na, yung during sa midterm election, kaya napapirma sila dahil ganito, dahil ganyan. Wala po bang malinaw na nakasaad doon po sa rules natin sa impeachment na obligasyon po ng bawat kongresista sa kanilang pagboto?
Hindi, maliwanag yon na each vote shall be na kailangang ipaliwanag nila yung boto. Bigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag ng kanilang boto. Yan ay nakasaad na malinaw. Yung nakaraang impeachment, yung kinwestiyon nung nakaraan, walang botohan doon, walang plenaryo doon. Umikot yung papel, pinapirmahan lang. Tapos pumila sila sa opisina ng speaker. Alam mo na, bakit sila pipila? Grabe, congressman nakapila. Antindi mga kababayan, ano? Ano naman ang sinasabi ng milyon-milyon ng mga kababayan natin? Alam ni Sara ang kanyang battleground. Tama, this bar dapat itinago ang asawang manyakis. Nako po, sabi ni Glicerio Mali. Dapat dyan maparusahan. Nakakasuka ang mukha. Bakulaw. Nako po, sabi ni Hermanita Putot. Hawak niya ang beat. Hawak ko ang beat. Hawak mo ang beat. Huwag mong bibitawan. Mga ganon. Grabe naman si Luistro. Napasayaw pa habang nagbotohan. Nako po. Ito yung sinasabi ng bayan, no? Abugaga talaga, kapal ng pagmumukha niyang Luistro na yan. Yari. Mga senador nagpulong-pulong na para sa impeachment. Nako po, ang laking balita nito mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Isa pa. Opo. Ganun lang yung nangyari noon. Walang plenaryo. Yun nga ang hinanap ng Korte Suprema. Nasaan yung compliance nyo? Nasaan yung ganitong botohan na maliwanag na nakasaad na ito po ang aking boto sapagkat yan. Opo. Yan naman, basahin ng congressman o hindi, nasa sa kanya yun eh. Pero kung halimbawa, igagawa siya ng kanyang abogadong magaling, okay din naman yun. No? Pero ang importante, meron siyang pagpapaliwanag. And pagka meron siyang pagpapaliwanag, meron din namang meron din namang guidance yung congressman. Pero kailangan ipaliwanag ang kanilang boto. Huli na lamang po, attorney, isasalang na nga po sa plenaryo. Ano po yung pag-aanalisan nyo po? Kasi magto-2028 na rin na po. Merong mga umuugong na kesyo, meron nang nag-iikot na dapat nagko-collate na dapat suportahan itong impeachment, kapalit yung mga proyekto, kung hindi tatalima, mawawalan ng mga proyekto, mawawalan po ng pondo. Yan yung mga umuugo ngayon na mga balita. Sa tingin nyo po, ano kaya ang ikukonsidera dito ng ating mga kongresista sa kanila pong pagboto patungkol po sa impeachment? Lalong-lalo na po sa panahon po ngayon sa kasalukuyang sitwasyon sa politika sa ating bansa, attorney. Palagay ko, kahit na yung perang gagamitin nilang ipapamudmud nila, kulang na sila. At saka kung meron man sila, yung mga congressman nag-iisip na ng 2028. Nag-iisip na bakit ba ako magiging parte ng katarantaduhang ito? Marami na and sabi ko nga, I think one of the other reason why they are delaying it is because at saka nagbibigay sila ng katwiran doon sa mga pwede nilang malinlang na congressman na ito ang ninakaw niyan, ito yung ganyan. Katulad ng panloloko nila sa taong bayan para makakuha sila ng karagdagang boto. I think they're having a hard time getting 106. Ayan mga kababayan ko. Ganyan palang sistema, nagkabayaran. Bawat pirma may katumbas na halaga. Maleta, magkano ka? Ilang maleta gusto mo? Basta pumirma ka. Grabe talagang ginawa nila kay Sara. Ginipit nila para lang masira siya, para hindi makatakbo sa 2028. Yan lamang pong ating bahagi mga kababayan. Isang like, isang share at isang subscribe for transparency, for a better democracy. This is the Wonders Philippines. Mabuhay po.